Okidoki mga katropa at ka-59, nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi at magandang madaling araw po sa inyong lahat. As usual, back in action na naman po ang inyong vlogger, information servant at educator. Hello, good morning everyone. I'm here again, your Papa Dudes, also known as Kuya Mano. Napakahalaga at very interesting po ang topic na ating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa the 5S methodology for housekeeping and workplace organization. Ang 5S methodology para sa housekeeping at organisasyon sa lugar ng trabaho. Ang 5S ay paraan ng organisasyon sa lugar ng trabaho na maaaring mapabuti ang kahusayan at kaligtasan ng security guard. Kaya steady lang po kayo dyan at huwag bibitaw at tapusin po ang video ito para sa dagdag kaalaman nating lahat. At kung meron po kayong kakilalang kaye, katropa at ka-5nan, pakishare lang po at pakilike. Maraming po salamat! Kung sakaling bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, kung maaari naman po at sana naman po pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng bidyong ito para masundan nyo po ang mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! 2,000 years later. A few moments later. What is the origin country of 5S concept? Ano ang bansang pinagmulan ng 5S concept? The 5S is a methodology used in housekeeping and workplace organization, originating from Japan. It aims to create a clean, efficient, and safe work environment. Ang 5S ay isang pamamaraang ginagamit sa housekeeping at organisasyon sa lugar ng trabaho na nagmula sa Japan. Nilalayo nitong lumikha ng malinis, mahusay at ligtas na kapaligiran sa trabaho. The 5S is composed of the following: letter A, seri, or sort. Letter B, seaton, or set in order, or systematize. Letter C, siso, or shine, or sweep. Letter D, saikutsu, or standardize. And letter E, shitsuke, or sustain, or self-discipline. Ang 5S ay binubuo ng mga sumusunod. Letter A, seri o suriin. Letter B, seiton o sinupin. Letter C, seiso o simutin. Letter D, seiketsu o siguruhin ang kalinisan. At ang panghuli, letter E, setsuki o sariling kusa. While the 5S is often applied to manufacturing and industrial settings, its principles can be effectively adapted to security guard workspaces, especially those involving firearms and ammunition. Here's how. Habang ang 5S ay madalas na inilalapat sa manufacturing at pang-industriyang setting, mabisang may angkop ang mga prinsipyo sa mga workspace ng security guard, lalo na ang mga may kinalaman sa mga baril at bala, tulad ng ganito. Seri. Letter A, seri, or sort. Number 1, identify and remove unnecessary items. Letter A, seri o suriin. Panguna, kilalanin at alisin ang hindi kailangang gamit.
Security guards should regularly review their workspaces and equipment, discarding or relocating items that are not essential for their duties. This includes outdated manuals, unused tools, and expired supplies. Dapat na regular na magrepaso ang mga security guard ng kanilang mga lugar ng trabaho at kagamitan, pagtatapon o paglilipat ng mga bagay na hindi mahalaga para sa kanilang mga tungkulin. Kasama dito ang mga lumang manual, hindi nagamit ng mga kasangkapan at mga nag-expire na supply. Number 2. Separate firearms and ammunition. Pangalawa, paghiwalayin ang mga baril at mga bala. Firearms and ammunition should be stored in designated, secure areas, separate from other equipment and supplies. This minimizes the risk of accidental access or mishandling. Mga baril at bala ay dapat na nakaimbak sa itinalaga, ligtas na lugar, hiwalay sa iba pang kagamitan at mga supply. Pinaliliit nito ang panganib ng hindi sinasadyang pag-access o maling paghawak. Number 3. Clear clutter. Pangatlo, alisin ang kalat. Cluttered workspaces can create confusion and hinder rapid response. Security guards should ensure their work areas are free of unnecessary items, allowing for clear movement and easy access to vital equipment. Maaaring lumikha ang mga kalat sa workspace ng pagkalito at hadlangan ang mabilis na pagtugon. Dapat tiyakin ng mga security guard ng kanilang mga lugar ng trabaho ay walang nakakalat na mga hindi kailangang item na nagbibigay daan para sa malinaw na paggalaw at madaling pag-access sa mahalagang kagamitan. Seton. Letter B. Seaton, or set in order. Number 1. Establish a designated storage system. Letter B, Seton o sinupin. Panguna, magtatag ng itinalagang sistema ng imbakan. Firearms and ammunition should be stored in a secure, organized manner, with clear labeling and a consistent system for placement. This allows for quick and accurate retrieval when needed. Ang mga baril at bala ay dapat nakaimbak sa isang ligtas, organisadong paraan na may malinaw na label at pare-parehong sistema para sa paglalagay. Ito ay nagbibigay daan para sa mabilis at tumpak na pagkuha kapag kailangan. Number 2. Implement a visual management system. Pangalawa, ipatupad ang biswal na sistema ng pamamahala. Use color coding, labels, or other visual cues to quickly identify different types of ammunition, cleaning supplies, and other essential items. This reduces the time spent searching for specific items during an emergency. Gumamit ng color coding, mga label o iba pang visual na mga pahiwatig upang mabilis na makilala ang iba't ibang mga uri ng bala, mga kagamitan sa paglilinis, at iba pang mahalagang bagay. Binabawasan nito ang oras na ginugugol sa paghahanap para sa mga partikular na item kapag nagka-emergency. Number 3. Maintain a clear line of sight. Pangatlo, panatilihin ang isang malinaw na linya ng paningin. Ensure that all equipment and supplies are easily accessible and visible,
allowing security guards to quickly locate what they need without searching through clutter. Tiyakin na ang lahat ng kagamitan at mga supply ay madaling makuha at makita na nagpapahintulot sa mga security guard upang mabilis na mahanap kung ano ang kailangan ng hindi naghahanap sa pagitan ng kalat. Say so. Letter C. CISO, or Shine Number 1. Regularly clean and maintain workspaces. Letter C. Say so o simutin. Panguna, regular na linisin at panatilihin ang mga lugar ng trabaho. Security guards should regularly clean their work areas, including firearms, ammunition storage, and equipment. This ensures a safe and hygienic environment, minimizing the risk of contamination or damage. Dapat regular na linisin ng mga security guard ang kanilang mga lugar ng trabaho, kabilang ang mga baril, imbakan ng bala at kagamitan. Tinitiyak nito ang isang ligtas at malinis na kapaligiran, pinapaliit ang panganib ng kontaminasyon o pinsala. Number 2. Inspect and maintain equipment. Pangalawa, siyasatin at panatilihin ang mga kagamitan. Regularly inspect firearms and ammunition for damage, wear, and tear. Ensure that cleaning supplies are readily available and used consistently. Regular na suriin ang mga baril at mga bala para sa pinsala at pagkasira sa paggamit. Tiyakin na ang mga kagamitan sa paglilinis ay madaling makukuha at palagi ang ginagamit. Number 3. Maintain a clean and organized appearance. Pangatlo, panatilihin ang isang malinis at organisadong itsura. A clean and organized workspace reflects a professional attitude and demonstrates a commitment to safety and security. Ang malinis at organisadong lugar ng trabaho ay sumasalamin sa isang profesional na saloobin at nagpapakita ng pangako sa kaligtasan at seguridad. Seiketsu. Letter D. Saikatsu, or standardize. Number 1. Implement standardized procedures. Letter D. Seiketsu o siguruhin ang kalinisan. Panguna, ipatupad ang alinsunod sa pamantayan ng mga pamamaraan. Develop clear, concise procedures for handling firearms, ammunition, and other equipment. These procedures should be consistently followed by all security guards. Bumuo ng malinaw, maigsi na mga pamamaraan para sa paghawak ng mga baril, bala at iba pang kagamitan. Ang mga pamamaraang ito ay dapat palagi ang sundin ng lahat ng security guard. Number 2. Establish a regular cleaning and maintenance schedule. Pangalawa, magtatag ng regular na paglilinis at schedule ng pagpapanatili. Implement a routine schedule for cleaning and inspecting workspaces, firearms, and ammunition. This ensures consistent adherence to safety and hygiene standards.
Magpatupad ng regular na schedule para sa paglilinis at pag-inspeksyon ng mga lugar ng trabaho, baril at mga bala. Tinitiyak nito ang pare-parehong pagsunod sa kaligtasan at mga pamantayan sa kalinisan. Number 3. Develop a system for tracking and documenting maintenance. Pangatlo, bumuo ng isang sistema para sa pagsubaybay at pagpapanatili ng pagdodokumento. Maintain detailed records of all maintenance activities, including cleaning, inspections, and repairs. This provides a valuable history of equipment usage and helps identify potential issues early on. Panatilihin ang mga detalyadong talaan ng lahat ng mga aktibidad sa pagpapanatili, kabilang ang paglilinis, inspeksyon at pagkukumpuni. Ito ay nagbibigay ng mahalagang kasaysayan sa kagamitang paggamit at tumutulong sa pagtukoy ng potensyal na mga issue ng maaga. Shitsuke. Letter E. Shitsuke, or sustain. Number 1. Promote a culture of continuous improvement. Letter E. Shitsuke o sariling kusa. Panguna, isulong ang kultura ng patuloy na pagpapabuti. Encourage security guards to actively identify areas for improvement within their workspaces and procedures. This fosters a culture of ongoing optimization and safety. Hikayatin ang mga security guard upang aktibong makilala ang mga lugar para sa pagpapabuti sa loob ng kanilang mga lugar ng trabaho at mga pamamaraan. Ito ay nagpapaunlad ng kultura ng patuloy na pag-optimista at kaligtasan. Number 2. Regularly review and update procedures. Pangalawa, regular na suriin at i-update ang mga pamamaraan. Periodically review and update standardized procedures to ensure they remain relevant and effective. This includes incorporating new technologies, safety guidelines, and best practices. Panapanahong suriin at i-update ang mga pamantayang pamamaraan upang matiyak na mananatiling may kaugnayan ang mga ito at epektibo. Kabilang dito ang pagsasama ng mga bagong teknolohiya, mga alituntunin sa kaligtasan at pinakamahusay na kasanayan. Number 3. Implement a system for feedback and recognition. Pangatlo, magpatupad ng sistema para sa puna at pagkilala. Encourage security guards to provide feedback on their workspaces and procedures. Recognize and reward those who consistently demonstrate a commitment to 5S principles. Hikayatin ang mga security guard upang magbigay ng feedback sa kanilang mga lugar ng trabaho at mga pamamaraan. Kilalanin at gantipalaan ang mga patuloy na nagpapakita ng pangako sa mga prinsipyo ng 5S. Examples of 5S in action. Mga halimbawa na aksyon sa 5S. Number 1. Firearm storage. A designated, locked cabinet with clearly labeled compartments for different types of firearms. Panguna, imbaka ng baril. Isang nakatalaga at nakalock na cabinet na may malinaw na label na mga compartment para sa iba't ibang uri ng baril.
Number 2. Ammunition storage. A separate, locked container with individual compartments for different calibers and types of ammunition. Pangalawa, imbaka ng bala. Isang hiwalay, nakalak na lalagyan na may individual na mga compartment para sa iba't ibang kalibre at uri ng bala. Number 3. Cleaning supplies. A dedicated cleaning kit with labeled containers for cleaning supplies, tools, and a logbook for recording cleaning and maintenance activities. Pangatlo, mga kagamitan sa paglilinis. Isang nakalaang cleaning kit na may label na mga lalagyan para sa paglilinis ng mga supply, kasangkapan at isang talaan para sa recording ng paglilinis at mga aktibidad sa pagpapanatili. Number 4. Emergency response equipment. A designated area with clearly labeled compartments for first aid kits, communication devices, and other emergency response equipment. Pang-apat, mga kagamitan sa pagtugon sa emergency. Isang itinalagang lugar na may malinaw na label na mga compartment para sa mga first aid kit, mga kagamitan sa komunikasyon at iba pang emergency response na kagamitan. Number 5. Visual management. Color-coded labels on ammunition containers, cleaning supplies, and equipment to easily identify different items. Pang-lima, visual na pamamahala. Mga label na may kulay na nakakode sa mga lalagyan ng mga bala, mga supply na panglinis, at kagamitan upang madaling makilala ang iba't ibang mga item. We now discuss the conclusion. By consistently implementing 5S principles, security guards can create a safer, more efficient, and more professional work environment, ultimately contributing to the overall security of their workplace. Ating pag-usapan ang konklusyon o huling bahagi. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatupad ng mga prinsipyo ng 5S, ang mga security guard ay maaaring lumikha ng isang mas ligtas, mas mahusay at mas profesional na kapaligiran sa trabaho. Sa huli, ito ay nag-aambag sa pangkalahatang seguridad ng kanilang lugar ng trabaho. Okidoki mga kayayay, katropa at ka-59, dito na po nagtatapos ang ating talakayan tungkol po sa 5S. Ingat po kayong lahat at naway maging matiwasay at mapayapa ang inyong paglilingkod sa kanya-kanya ninyong kliyente. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, saying bye-bye, ingat po kayong lahat, and God bless us all.